Praise the Lord. Alam niyo po, yung 1976 Summer Olympics, isa pong Japonese ang gumawa ng isang napakagandang record, si Shun Fujimoto. Siya po ay nag-compete sa Team Gymnastics competitions sa Japan, para sa Japan, bansang Hapon. At yung sa kanyang naisin na magkaroon ng gold medal, yung kanyang team na ito ay siya po ay nabalian sa kanang tuhod po niya sa kanyang floor exercise na kanyang ginagawa. Ngunit ang ganitong karanasan o ang kanyang injury ay hindi po nagpigil sa kanya upang pinalingguhan ay siya po ay sumabak muli sa kompetisyon na kung saan siya ay malakas sa kompetisyon na ito, yung pong ring. No? Dalawa po nakasabit. Yung po ay ginawa niya po sa kabila ng naranasan niyang pagkabali o pagkadisgrasya ng kanyang dulo. At nakita po na napakaganda ng kanyang mga ginawang routine. At lalo pong namangha ang maraming mga nanonood sa kanyang performance noong sa kanyang pag-dismount ay gumawa po siya ng triple somersault na with twist doon sa kanyang kalagayan na may broken knee. At nung pong tinanong po siya concerning nung kanya pong ginawa, ang sabi niya po ay ganito: yung sakit ay nararamdaman kung parang gumuguhit na patalim sa aking muto. At ang sabi niya, talagang ito ay nagdulot sa akin, nagdat sa akin ng luha at sakit. But, sabi niya, ngayon, meron akong gold medal at ang lahat ng sakit ng aking naranasan ay nawalang lahat. That's what we call commitment. Kung ang isang tao pong ito ay talagang malalim ang commitment niya sa sports na kanyang sinalihan at sa kanyang bansang inire-represent sa ganong sport, at ang tao pong ito ay gagawin ang lahat upang hindi siya mapigilan sa goal na kanyang ninanais sa kanyang buhay na maganap. Alam niyo, yung ganito pong commitment ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang iglesia ngayong umaga. Sabi nga po ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Romans chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Hinahamon niya po tayo na tayo po ay maglingkod with fervent spirit. No, nanalo po yung kasiyahan, kagalangan sa ating paglilingkod. Marami po kasi mga tao ang tunay na ayaw mag-commit totally sa ating Panginoon. Maaari po maraming iba't ibang mga dahilan. At alam niyo po ba, ang commitment is worth doing para po sa atin. Ano po ba yung commitment? What is commitment? Pag sinabi po natin commitment, ano po ba yung unang pumapasok sa ating isip at sa ating puso? Ito po yung word na commit. Ang ibig ko sabihin, to bind or involve in any course of action. Mangako, magpasya. Mangako at magpasya. Yung word na commitment po is a promise, a pledge to fulfill, an obligation to obligate ourselves to ako. Ito po isang pangako, no? Na ating pong tutuparin. Ito po isang obligasyon, no? Na inuobliga o yung ating sarili ay nilalagay natin sa sitwasyon na gawin yung mga bagay para ito po ay magawa natin. Ang kasing kahulugan po nito ay dedication, devotion, o loyalty, pagiging tapat, steadfastness, hindi po tayo matitinag. Yung po yung commitment. Bakit po kaya, why Christian can commit himself to God? Bakit marami mga Kristiyano
ang hindi po makapag-commit, hindi po maibigay talaga ang kanilang mga sarili para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marami pong mga excuses kung bakit ang isang Kristiyano na matapos makaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon at iligtas siya sa kamakan, ay hindi po totally maibigay yung commitment na hinahanap ng ating Panginoon. Maaari pong nakakita po tayo na maraming mga tao na katulad ng tao si Shun Fujimoto na committed talaga siya sa kanyang sport. No? Tapat po talaga siya sa kanyang bayan. At marami po mga taong ganon. Nagsusumigat, committed talaga, walang kwenta sa kanila, kung mapagod man sila, masaktan man sila, pero kailangan nilang gawin yung mga bagay ito. Marami po ang committed sa kanilang mga trabaho. Dedication ay binibigay sa kanilang trabaho. Talagang pinagbubuti nilang maigi. Marami po ang committed, Lord, doon sa kanilang pag-aaral. Marami pong committed doon sa mga prinsipyong kanilang mga pinaglalaban. Kaya nga, what are the excuses of Christians? Ano po ba yung mga dahilan upang ang isang Kristiyano ay hindi makapagbigay ng tunay na pagbibigay ng kanilang puso, isip, at sarili sa ating Panginoon o yung commitment? Unang-una po, minsan yung personal incompetence o yung walang kakayanan. Kawalan ng kakayanan, hindi kasanayan, walang karapatan. No? Yung para sa amin, hindi ako nararapat dyan. Wala ako kayanan na gawin yung mga pinagagawa sa akin. Alam nyo, ito po yung naging excuse ni Moses. Nung tinawag siya ng ating Panginoon at sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw napili ko upang yung bansang Israel, yung mga Hudyo ay ilabas doon sa Ehipto. Sa Exodus chapter 9 verse 9 to 13, ay yung po yung naging kanyang, yung sabi niya sa Panginoon, sumagot siya nung siya inuutusan ng Diyos, sabi niya, sino po akong haharap kay Paraon at maglalabas ng bayan Israel mula sa Ehipto? At hindi lang po yun, marami po sa mga excuses na sinabi. Sa Exodus chapter 4 verse 10, meron po siyang sinabi sa ating Panginoon na excuse niya para hindi po siya ang maglabas. Sabi niya po sa verse, sinabi ni Moses, Panginoon, sumulat mula pa'y hindi pa ako mahusay magsalita, makapal po ang aking dila, eto nga'y total-utal akong magsalita. No? Kaya hanggang sa magalit ang ating Panginoon sa kanya, sinabi na niya si Aaron, siya ang magiging magsalita para sa iyo. Marami pong minsan mga Kristiyano, ganyan din po ang nasa isipan na walang kakayanan, hindi marunong magsalita, takot pumarap sa mga tao. At ganyan din po yung sinabi ni Jeremiah, Jeremiah chapter 1 verse 1, 6 to 8, yung 7, na hinamon po siya natin Panginoon na pinili siya para magsalita para sa bansang Israel, para sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, bata pa ako. Wala akong kakayanan magsalita. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, isinusubuhat pa sa sinapupunan na yung ina, pinili na kita. Ganito rin po ba yung ating mga excuse para po tayo ay hindi makapagbigay ng commitment sa ating Panginoon? Alam niyo po, napakaganda po yung isang awitin na may pambaga na ordinary people. It goes like this, yung chorus po niya. Just ordinary people, just God yourself, ordinary people. He chooses people just like me and you, who are willing to do as He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your sins to you, because little becomes much as you place it on the Master's hand. Yung daw pong maliit, ito po pag inilagay natin sa kamay ng ating Panginoon.
makakakita po tayo ng himala. Gagamitin po tayo ng ating. Remember, yung batang nagbigay po ng 2 isda at 5 loaves of bread. Nung ipinagkatiwanan ito, ikinubit niya ito sa ating Panginoon. Sa Luke chapter 9, verse 14 to 17, ilan po yung pinakain nito? 5,000 mga lalaki, no? Pwera yung mga bata, pwera yung mga babae. At ang sabi po sa tala, 12 basket full ang sumobra. Di po ba? Remember, mga disciples po ng ating Panginoon, they are just ordinary people. Mga fishermen. Mga fishermen. Kaya makikita po natin, God uses ordinary people. Maaari kang gamitin ng ating Panginoon o kung ikukumit lamang natin yung ating buhay sa Panginoon. Hindi natin masasabi na wala po tayong pinag-aralan. Hindi po natin kaya. Ngunit kung ito ay ilalagay natin, susundin natin ating Panginoon, siya ang magbibigay ng kakayanan sa ating katulad ng mga disciple na ito. Ipinagkatiwala nila. Ano po may mga excuse? Lack of social position. Maaari sabihin natin, mahirap na ako. Hindi ko kaya harapin yung mga mayayaman na nasa mansyon. Hindi ko kayang magsalita para sa doon sa mga taong mataas ang katungkulan, mataas ang kalagayan doon po sa kanilang lugar. Yan din po yung excuses po ni Nino, nung tinawag po sa John chapter 6 verse 15. Ang sabi po dito sa John chapter 6 14 to 15, sinabi sa kanyang Yahweh, lumakad ka, gamitin mo ang iyong buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, paano kong maliligtas ang Israel? Ang aming sambahan, ang pinakamaliit sa lipin ni Manase, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sabi ko, paano? Mahirap lang kami, maliit lang yung aming tribo. Tribo na Manase, yung angkan namin, maliit, wala kami nasa kategorya ng sosyedad. Pero, ginamit siya natin Panginoon, si Gideon. At alam po natin, sa pamamagitan ng 300 tao, no, nailigtas niya ang Israel. Kaya nga po, hindi po natin po pwedeng sabihin, Lord, mahina ako. Lord, mahirap kami. Nakatira lang kami sa barong-barong. No? Wala kami sa kalagayan para magsalita sa kanila. Nasa subdivision sila, mga mansyon ang kanilang tinitiran. Hindi po. Gagamitin po kayo ng Panginoon. Maaari sa ating buhay, sabihin natin, masyadong mahirap para sa atin, mga bagay ito. Mahirap po yung tao makumbinsi. Mahirap po yung tao pangaralan. Maaaring insultuhin lamang natin. Kaya nga po, dapat po natin matutunan. At yung po yung naging prinsipyo ko na matutunan ko po yun. Na tayo ay tagapagpahayag lamang. Hello, church! Miski anong hirap niyan, wag po natin pinisarili na yung tao ang kumbinsi natin at siya tayo magbago. Ang kailangan lang po natin gawin ay ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin ay yung pahayag, yung katotohanan. Maaaring mahirap, pero hayaan natin ang Panginoon ang gumawa ng mahirap. No? Kaya po lalo po nagiging mahirap sa atin, kasi lalo natin pinahihirap dahil tayo yung namumroblema sa hindi natin problema. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-convert. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-convict. Hayaan natin ang Panginoon ang magbago ng kanilang buhay. Pangapat po, ano po mga excuses? Hindi po natin makita yung pangangailangan ng mga tao. Kung tayo na ay lilingon sa ating kapaligiran, makikita yung kanilang mga pangangailangan, pero para tayong hindi natin makita yung Panginoon. Buksan niyo po ang Bible niyo sa Matthew chapter 25, verse 44 to 45. Ang sabi po,
ng ating Panginoon. Ang sabi po nung mga kinausap natin pa, sabi niya, at sumagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom, na uhaw, naging dayuhan, na wala na may susuot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. 45. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. No? Hindi natin makita. Yung mga pangailangan na nasa paligid natin, kung ito yung gagawin natin, kung ito iibsan natin yung kanilang mga pangailangan, ang sabi po ng Biblia, sa Diyos daw natin ginagawa yun. Pero ang maraming po Kristiyano, hindi po makita yung pangailangan ng tao. Busy lang sila sa pangailangan nila. Talima po, busy tayo sa ating buhay. Alam niyo, marami po tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi po ba? Nandiyan yung ating trabaho, nandiyan yung ating pamilya, nandiyan yung ating pag-aaral, nandiyan yung ating kaibigan, nandiyan yung Facebook. Busy po tayo. Nandiyan ang Twitter, nandiyan ang Instagram, nandiyan ang computer, na mga game. Masyado po tayong abala sa ating buhay. Pero nakakalimutan po natin na tayo ay mga Kristiyano na kailangan na sumunod at gumawa sa kapangyarihan o sa kaharian ng ating Panginoon. Nagiging busy tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan sa kaharian ng Diyos. Wala pong masama, kaya lang po hindi po natin nabibigyan ng atensyon. Yung commitment natin nasa trabaho. Kaya pag napagod, yung sa church, sa kanala. Di po ba? Nakakalimutan na may gawain pala pag Wednesday. Nakakalimutan may gawain pala mga kabataan. Nakakalimutan may gawain pala pag Sunday. Pagod eh. Pinuhos na yung lakas doon, yung isip doon. Pagdating ng linggo, lata. Na hindi makaawi, na hindi makapagpuri. Hindi maibuka ang mga bibig para magsabi man lamang na I love you Lord o naman panalangin. Busy po tayo sa ating buhay. Sa maraming mga gawain sa ating buhay. Kaya hindi natin ma-commit. No? Kaya kung mag-commitment tayo, kalahati lang Lord. Kasi busy. Pag hindi na ako busy tayo sa mga problema natin. Di po ba? Pastor, kaya hindi yung makakagawa kasi marami pa akong problema. Pag nawalan ka ng problema, naku po, ewan ko lang. Lahat naman tayo may problema. Tama po ba? Habang nabubuhay tayo, talagang may problema darating at darating. At kung isasang-alang-alang natin, commitment natin, sa buhay natin problema, hindi ka na makapag-commit sa Panginoon dahil hindi ka mawawala ng problema. Hello? Minsan kasi ayaw po natin, iwanan yung ating comfort zone. Gusto natin yung talagang maalwan tayo. Ayaw natin na mahihirapan tayo. Praise the Lord, di na kayo maiinitan ngayon, nilalamig pa kayo. Nagrereklamo naman, ang lamig-lamig. Kaya yung mga nalalamig ang bandaro sa gitna na walang aircon. Hindi po ba, minsan ayaw natin umalis sa comfort zone natin. Yun po yung mga excuses natin sa kawalan natin ng commitment. Kanino ba natin? To whom you should commit yourself. Kanino po ba natin kailangan i-commit ang ating mga sarili? Di po ba? You should commit yourself to God. Tama na po. Yung ating pagkaabala sa lahat ng mga bagay, sa kasiyahan sa ating buhay, sa mga pangarap natin minsan na hindi natutupad, unahin muna natin na i-commit ang ating buhay sa ating Panginoon. Paano po ba natin maipapakita yung commitment natin sa ating Panginoon? Unang-una po, by loving Him.
Mahal niyo po ba ang Panginoon? Ba't ayaw niyo na sumagot? Kasi may kasunod na tanong, ano? O sige, hindi ko na kita tanong. Alam ko naman, mahal na mahal niyo ang Panginoon eh. Di po ba? Talagang gusto ko sa inyong mahalin ang ating Panginoon. Kaya yung pag-awit niyo lang, talagang mararamdaman natin eh. Kaya nga sabi po sa Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Yun daw yung pagmamahal. Alam nyo, ang Diyos po kasi nag-set ng standard kung paano siya mamahalin. Tama po ba? Kaya nga sinabi, para hindi na po tayo nag-iisip, paano ko ba mamahalin ng isang Diyos na hindi ko nakikita? Paano ko ba pakikita yung commitment ko sa Kanya sa pamagitan ng pagmamahal? Kaya sabi natin, Panginoon, love me with all your heart. Love me with all your mind. Love me with all your soul. Love me with all your strength. Ang problema po sa marami mga Kristiyano, meron po silang sariling pamamaraan kung paano ang ipakita ang pag-ibig nila sa Diyos. At madalas, yung pagpapakita nila ng pag-ibig sa Panginoon ay kung ano lamang talaga ang gusto nila. Di po ba? Para po yung relasyon ng babae sa lalaki. Ang babae, meron po silang standard kung paano nila ipapakita sa kanila yung pagmamahal ng lalaki sa kanila. Tama po ba mga babae? Kailangan, pagmahal mo siya, kailangan may time ka. Siyempre. Diba? Ganun din ang Panginoon eh. Pero minsan ang lalaki, o ang tao, meron din siya standard na gusto niya para sa kanyang sarili. Kung ano yung maalwan sa kanya. Kung ano lamang din ang gusto niya. Ay, paano po natin pakikita po yung pagmamahal natin sa ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya ng buong puso. Sa John chapter 14, verse 21 and 23, ganun po sinasabi. Kung iniibig niyo ako, susundin niyo ako. Di po ba? Eh, ganun din. Pagdating naman sa pagsunod, kung ano yung madali. Kung ano rin yung gusto. No? Yung medyo masakit sa kanila, hindi nila gagawin. Yung medyo mahirap sa kanila, hindi nila gagawin. Hindi, sabi, ang obedience po ay talagang pagbubuhos ng ating puso sa ating Panginoon. Amen? Pagsunod, mahirap man to, masakit man to, dahil mahal natin ang Panginoon, mas susundin natin siya kaysa tibok ng puso natin. Masusundin natin siya kaysa doon kung ano ang gusto natin. Yun ang commitment. Yun ang dapat natin pong gawin. Paano po natin siya mamahalin? Dapat po, nagtitiwala tayo sa Kanya. Pagtitiwalaan natin siya sa ating buhay. Kaya sabi ko sa Proverbs chapter 3, verse 5, 8, trust in the Lord, hindi lang basta trust ang hinihingi. Ano po ang kasunod nun? With all your heart. Yung pagtitiwala natin ay hindi kailangan undivided. No? Ay divided. Ang kailangan po undivided. Kailangan po wala man ang kapirasong doubt yung pagtitiwala. Di po ba? Ganun po yung uri ng pagtitiwala na nais ng ating Panginoon. At ito po yung uri ng pagtitiwala na ibinigay ng ating Panginoon ni Haring David sa ating Panginoon doon sa Psalm 143 verse 8. Ang sabi niya po, cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. For in you do I trust. Ang ibig kong sabihin, in trusting God, kasama ang lahat sa ating buhay. Hello, church. Miski pagpili po ng inyong partner in life, kasama pa, you trust God pagkat alam niya yung mas mabuti kaysa sa iyo. Amen po ba? Gusto natin, oo, gusto, pero mas alam ng Panginoon. Kaya marami po ang nangangarap
yung pangarap nila sa kanilang buhay. Pero bihira po siguro ang babaeng nangangarap kung anong kalooban ng Panginoon na lalaki. Meron kasi silang hinahanap eh. Tama po ba? Oo, hinahanap sila. Eh pag hindi, ang nanligaw sa kanila, hindi yung hinahanap nila, hindi kalooban ng Panginoon niya. Kaya minsan, hindi Christian, pag nakita yung hinahanap, tall, dark, and handsome, kalooban ng Diyos yan. Sinagot yung dalangin ko. May nagpakilalang tall, dark, and handsome. Pero, ang dapat po panalangin, Lord, yung kalooban mo, makasama ko sa buhay, ang ibigay mo sa akin. Hello, lalo po sa mga lalaking babae, na mga single pa rito. Kailangan po natin matutunan yun. In everything, bisi sa ating finances, bisi sa ating health, lahat-lahat sa ating buhay ay pwede nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Yun po yung pagmamahal. Pag ikaw po nagmahal, buo ang tiwala mo. Tama ba, Pastor Dante? Miski siyang mapunta yung asawa mo, no? Ilang araw man siya malayo sa iyo, alam mo, mapagkakatiwala mo. Tiwala ka. Pinagkakatiwalaan mo siya. At ganun din naman sa iyo. Yung tiwala, ipinagkakatiwala din niya sa iyo. Mga bagay ngayon. Pangalawa, paano po nang makita? By serving Him. Hindi lang po pag-ibig, kundi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 13 verse 4, Deuteronomy chapter 13 verse 4, ito po ang sabi. Sabi dito, siya lamang ang inyong sundin at magkaroon kayo ng takot sa Kanya at sundin niyo ang Kanyang mga utos, paglingkuran niyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran natin siya, manatili tayong tapat sa Kanya. Sabi sa Joshua chapter 22 verse 5, paano po natin siya paglilingkuran? Ang sabi doon ay, serve Him with all your heart and soul. Buo. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 12 verse 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. Faithfully. Ang paglilingkod po, medyo mahirap. Naglilingkod ka. Miski na anong mangyari, maglilingkod ka. Miski may problema, maglilingkod ka. Faithfully, with all your heart. Miski may sakit sa puso, maglilingkod ka. Hindi lang po sa ganitong uri. How to serve God? By serving others. No? According to Luke 22, verse 26 to 27, na dapat po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon ay ipinakikita natin kung paano tayo maglingkod sa bawat isa. Kaya sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 13, serve one another with love. Kaya sabi natin, Panginoon, yun daw na namumuna, dapat siya yung naglilingkod. Kaya nga po, maipapakita natin yung paglilingkod na ito para po maglingkod din tayo sa ibang mga tao. How can we show our commitment to God? Pangatlo po, by living a pure life. So, paano po natin makikita? Tayo po ay nagnanais. No? Tayo po ay nagsisikap na ang buhay na ito ay maging malinis sa harapan ng tao. Nang pangarap natin ay lumakad ng may kalinisan ayon sa salita ng Panginoon. Tingnan mo, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Ang sabi po dito, inaari ko kayong, sorry, for 8. Sa wakas, mga kapatid,
Dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sabi daw yung mga kapuri-puri, yung marangal, yung matuwid, yung malinis, yung may pag-ibig. At inulit po ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Ang sabi niya po dito, 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Ang sabi niya po rito, okay, verse 14. Okay, nasaan ba na? 14. Sabi niya, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Paano natin kukumit yung ating buhay? Paano natin pakikita yung commitment na sa Panginoon? Magsikap po tayong lumakad na may kabanalan. Maaaring hindi po natin magawa. Dahil magawa natin. Pero sa tulong biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, unti-unti yung mga kasalanan na yan ay naiiwasan natin. Kaya nga i-commit natin sarili. Mga kapatid po, by committing yourself to the church. Saan po ba tayo dapat mag-commit? Sa church. Yung iglesia, pagkat ito po yung katawan ng ating Panginoon, pagkat ito yung kanyang body, no? O yung kanyang kaharian, yung kanyang iglesia, ang bawat isa sa atin ay iglesia. Dapat po, i-commit natin yung ating mga buhay sa prayer, sa panalangin, sa worship, sa fellowship. At po napakahalaga, ay commit natin yung ating sarili sa pag-witness po. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 30, he who wins souls is wise. Yun daw pong mga tao nagpapahayag at nakakaakay na mga kaluluwa, sila daw po yung matatalino. Kaya nga po, kailangan po natin ng total commitment sa iglesia itinayo ng ating Panginoon. Sama-samang magtulong-tulong upang yung nais ng Panginoon ay maisulong natin. Kaya sabi nga natin pa sa Mateo 28 verse 19-20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and then teaching them to obey the commandment of to observe all things that I commanded you. Ikaw po yun. Ikaw ang dapat nagkukumit doon upang maipahayag ang mga mabubuting balita, upang makita sa atin yung talagang kasipagan. At maraming mga kaluluwa ang wala pang relasyon sa ating Panginoon ang mga kilala sa pamamagitan ko. Bakit po kaya natin kailangan kumita natin sarili sa ating Panginoon? Bakit kailangan na tayo ay ibigay ang ating buhay sa ating Panginoon? Alam niyo, ang commitment ng inyong buhay, o pagbibigay ng inyong buhay sa ating Panginoon ay hindi para sa benefit ng Diyos. Church, listen. Hindi para sa benepisyo ng Diyos ang pagkukumit ninyo ng inyong buhay. Kundi ang pagkukumit nyo ng buhay sa Panginoon ay benepisyo para sa inyo. Hello? Benepisyo po yan sa inyo. Na kung tayo, yung buhay natin ay pagkakatiwala natin sa ating Panginoon at gagawin natin yung nais ng Panginoon para sa ating buhay, benepisyo ito. Hindi kailanman masasayang ang anumang bagay na gagawin nyo sa harian ng Diyos.
Yung pong pinaghihirapan yan, okay, listen. Kaya madalas ko pong sinasabi ko ito. Yung pinaghihirapan nyo ngayon, yung mga trabaho ninyo ngayon, yung mga pinag-iipunan nyo ngayon, lahat po yan ay iiwanan ninyo dito sa mundong ito. Maaaring kayo'y mabigo. Maaaring makaranas kayo ng hapdi at sakit ng pagkabigo sa inyong buhay pag hindi matupad ang inyong mga pangarap. Kahit na naibuhos nyo lahat ng panahon, ang pag-iisip nyo at lakas nyo, at biglang mabigo kayo, manghihinayang po kayo. Kaya ako po sinasabi sa inyo, ang inyong gagawing commitment sa Panginoon, hindi benepisyo para sa Kanya, kung hindi sa inyo. Look, buksan niyo po ang inyong Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Yung wala pong Biblia, makinig po ngayon, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Ang sabi po rito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Alam niya, yamang di nasasayang ang inyong pagpapagal, ang inyong pagpapagod, ang inyong pagbibigay ng oras sa Panginoon. Lahat yan ay bibigyan ng reward ng ating Panginoon. Pag-uwi niyo po sa inyong mga bahay niyo, kung meron po yung ballpen, inistay niyo po, I want you to read Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Diyan po nakatalaga, diyan po nakatitik kung ano gagawin sa inyo ng Panginoon. Bagamat niya ang promise ay binigay para sa Israel bilang mga spiritual Israel, mga anak ni Abraham, spiritually. I believe that blessing will come. Dahil kayo mga anak ng Diyos, kung gagawin niyo ang sarili niyo, that blessing will come to you. And God will bless you more. No? Ang kailangan lamang po, yung tulad po sinabi sa 1 Corinthians 15, miski ano mangyari, magpakatatag kayo. Magpakasipag kayo. No? Huwag kayong matitinag. Yamang alam ninyo na ang inyong pagpapagal, ang inyong pagpapagod ay hindi nasasayang. At the right time, yung blessing ng Panginoon ay bubuhos sa bawat isa sa inyo. Minsan po, meron pong isang gathering ng mga Christian, mga youth fellowship. Sige na. Pagkatapos po ang gawain, habang ipinibilang po ng staff ng church ang offering, doon po sa ilalim na nalagyan ng offering, ay nakita niya po yung picture ng isang teenager na babae. May sabihin, naisip niya siguro, meron kayang kumuha ng picture ng babae na ito sa wallet at tinilagay sa offering na ito para maging isang practical joke. Alam niyo naman mga kabataan, mahilig sa mga joke-joke, mga biruan. Ngunit nung baliktarin po nung isang kasama niya po, yung picture ay may nakasulat po sa likod ng picture na ito. Alam niyo po kung ano nakasulat? Hindi, no? Sasabihin ko po sa inyo. Ang nakasulat po doon sa picture na handwritten ng babae nito, sabi nakalagay po doon, wala akong pwedeng ibigay sa Diyos kung hindi ang aking sarili. How about your church? Ano ang kaya niyo ibigay sa inyong Panginoon na nagligtas sa iyo, na nagmahal sa iyo, na may likha sa iyo? Lahat ng bagay dito ay sa ating Panginoon. Ano ang kaya mo ibigay sa Kanya? So, tumayo po tayo.